Tapos ko yung trabaho ko na nirehistro isang korporasyon, deliver ko sa kanya, bayaran ako, tapos na. Ngayon, there are cases wherein tatawagan ako, magpapatulong, magpapagawa ng mga dokumento, then that's the time, ipag-render ako ng services. Pag natapos ko yung services na yun, tapos na. It's not continuous na from 2012 all throughout, hindi ganun. So, per project lang po, per services kung kailan ang kailangan ng servisyo ko. Madam Chair, Yes, SP Pro Tem. how much are you being paid per project by Alice Group? Alice Go is like an ordinary client of mine. So, kung ang singil ko sa isang cliente ko, pag nag-process ng SECs, 20,000 din siya. Kung nag-registro ako ng BIR niya, 15,000 din ang singil ko sa kanya. Alice Go is never a special client of mine. She is just an ordinary client. Okay. Nung nakilala mo si Alice Go, noong 2012, tama ba? 2012? Yes. Nung nakilala. Ano yung source of income niya nung parang niya? Para makapili siya ng property or sa 12 million? There is the QJJ Farm, sir. There is what? Yung company niya na QJJ Farm at saka meron siyang QJJ UJJ? Embroidery Center. Naka ano sa kumpanya na? The one in Bamban is the QJJ Farm. The one in Zambales? Marilao, That's yung sa Yung farm? yung farm nasa Bamban. Alright. I call it Concepcion Tarlac. It's in Barangay Bergen de los Remedios. So I don't know Bamban and Concepcion, but I usually term it Concepcion Tarlac. Yung QJJ Embroidery is located in Marilao, Bulacan. Nag-i-account ka ba ng kapatid ni Alice Go o ng tatay niya? Never ho. Never. Never. Si Alice Go? Yes. Yung accountant kasi sir is hindi ibig sabihin ako yung nag-bookkeeping, ako yung nag-record ng transactions niya. Hindi. I was their accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya? Na-meet ko yung father niya. Na-meet ko yung father niya, sir. In shape? Siyempre, ako. Thank you. Thank you, SP Pro Tem. So, Ms. Nancy, sabi niyo nga, per project basis, yung ginagawa niyong trabaho kay Alice Go, at least dito sa kalahating dosenang kumpanyang binanggit ko na sa kinonfirm niyo, kayo nag-process ng incorporation ng mga kumpanyang ito, and a few others that you've been mentioning sa pagsagot niyo sa aming mga tanong. So, per project basis, ayaw niyo sabihin na extensive yung engagement niyo kay Alice Go, pero marami-rami over the years since 2012 up to 2024. Sabi niyo hindi continuous, pero maya-maya. So, pag sinuma natin lahat ng ginawa yung trabaho para sa kanya on a project basis dito sa at least kalahati dosenang kumpanya, masasabi po natin na marami-rami yung mga nagawa niyong trabaho kay Alice Go. Yung sa mga companies na na-incorporate ko under the family of Alice Go, hindi naman po lahat yan operational. I understand, I remember there's the QJJ meat shop, nandun ang nag-operate. So may mga branches yun sa Quezon City, sa Valenzuela, at saka sa Manila. Pero yung other companies like QJJ Smelting Plants, Slaughterhouse, group of companies, yung mga shop of Bolivia, those are not operational as far as I know. Na-process po yung yung incorporation niya. Nakapag-submit po ako ng yung BIR registration niya at saka ma-resibo. Up to that extent lang. Kung naging operational siya, I can say na yung QJJ meat shop lang yung naging operational. Among the first 5 na nirehistro ko way back 2012. Kaugnay nung tanong ni SP Pro Tem kanina, sabi niyo ngayon,
may mga narehistro kayo under the family of Alice Go. So meron din po kayong ginawang trabaho kahit bilang freelance accountant na hindi lamang para kay Alice Go, but maaaring kay Alice at magulang niya or Alice at kapatid niya. Wala. So sino yung tinutukoy niyo under the family of Alice Go? Yung Sinong family na yon, yung 5 incorporators ng korporasyon, tatlo, yung si Alice, si Sheila, tsaka si Simen Go, plus yung Gian at saka yung Iwani. Okay, so yung tatlong magkapatid at yung dalawang magulang nila. Alright po. And then sabi nyo rin, hindi lahat ng mga kumpanyang in-incorporate nyo para kay Alice Go, yung pamilya ni Alice Go, ay nag-operational. So, ano to, na naging mga shell companies? Hindi ko alam ma'am kasi siya yung may-ari, so I don't know the intent. Hindi naman niya ako inutusan na isarado mo yung kumpanya. Siya yung in-charge ng operation, so wala akong hindi ko alam kung anong intent niya doon. So, paano nyo nalaman na hindi nag-operation yung ilang mga kumpanya iyon? Hindi talaga nag-operate kasi walang report, walang nothing. So, base lamang dun sa walang report sa inyo for maybe further submissions, nag-conclude kayo na hindi operational yung ibang mga kumpanyang iyon. Yes. Ngayon po, yung pong mga, ano po itong mga deed of transfer at saka assignment of shares na tinukoy nyo? Doon po sa interview nyo kay Carlo Mateo Okay. sa DZWB, ito po ba yung assignment of shares sa Bao Food Corporation? Ay, wala pa po yung POW at that time, Madam Chair. Yung memorandum of agreement na trinang po sa kanya is about the sale of one farm wherein siya at yung father niya ang major incorporator, stockholder. Tapos binenta sa isang tao. So yung draft na yon, ako ang gumawa. Tinap niya yung services ko for that. Aling farm po yun? Mighty Suman Corporation. Mighty